Isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapala po'y sumating lahat para sa araw na to. Nagpupugay pong muli si Makatang Tambay ng puhunan ni mga logic ng buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. Reaksyon na natin tong maraming mga siyempre may kinalaman yan sa politika. At magdiwang din tayo sa lahat ng anniversary. Ito yung sinasabi natin na hindi natin sasabing happy. Sad anniversary. Kung natatandaan ninyo, hindi ba ito yung araw, March 11, na kung saan ito yung panahon na dinala si dating Pangulong Duterte sa dahig. At ito nga ay siyempre sa kagustuhan ng gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos na mangyari yan. Batid natin yan siyempre hindi naman kikilos yan si General Torre na nakita natin o mga panahon na yan na siya yung talagang siguro hindi lang ako ang nagkaroon ng ganyang tingin sa mga kilos ni General Torre na talagang arugante. Hindi ba naririnig natin, napapanood kaya natin ang mga panahon na yan, naka-live yan. Habang si dating Pangulong Duterte pinipilit na nga nilang dalhin o isakay sa eroplano ng mga araw na yan. Tandaan natin March 11, 2025. Siya yung talagang napakainit, hindi ba't may sinasabi pa siya na hilahin ko yan. Parang ibig niya sabihin pinipirsa niya, minamadali niya. Mga panahon na yan, nanggigigil talaga ako. Ewan ko sa inyo, pero ako habang napapanood ko yan, nakita ko na wala man lamang siyang pagrespeto at paggalang. Nakakala mo siya talaga yung may kagustuhan na si Duterte ay dakpin at ito yung ma-deliver ng asadahig at dun makulong. Parang ganun. Hindi basta baga ang nakikita natin doon sumusunod lang siya sa kanyang trabaho. May kasamang damdamin yung kanya rito na gustong gusto din niya na usigin si Duterte at matapon ito sa dahig. Yun yung pinanggigigil natin mga panahon na yan. Kaya nga sabi nga natin ito yung anniversary na hindi mo sasabihin na happy anniversary. Sad anniversary sa mga alalahanin na ito. Ika-isang taon na po na naroon nakakulong si dating Pangulong Duterte sa dahig. At paano nga natin makakalimutan yan dahil nga tayo nagbabalik tanaw sa araw na ito. Na kung paano hindi basta iyak, hindi basta pagluha yung narinig natin mga panahon na yan. Habang si Duterte ay sinasakay na sa eroplano. Talagang humahagulugol yung mga babaeng mga pulis na naroroon. Pagkatapos ng mga iniiwan nilang mga salita kay dating Pangulong Duterte, punong-puno ng pag-aalala. Sabi nga nila mag-iingat ka po dun, sir. Nakakaya nga tayo nang gigigil kay Torre. Ito nga mga pulis na ito hanggang ngayon may pagrespeto at pag-aalang kahit hindi na Pangulo si Duterte. Pero si General Torre, katulad nga ng nabanggit natin kanina, arugante. Naroon yung kanyang masiding hangarin din talaga na makulong si Duterte sa dahig. Yun yung ating nababanag sa mga kilos niyang yun. Siyempre mabagal ng kumilos si Duterte, di ba dati na nga mahinal maglakad dito. Gusto niya pa, siya pa yung ihila. Hanggang ngayon naalala ko yun at nanggigigil tayo pag yan ang naiisip natin. Pagka-arugante ng general na ito. At basta ang masasabi lang natin dito kay Torre, may araw din siya. Darating din ang araw na lulugmok siya at bibitaw sa kapangyarihan kung ano man yung meron siya ngayon. Ito yung ating masasabi sa taong ito. Tao na lang ang gusto kong banggitin dito at hindi naman talaga ito kumikilos na kung paano yung tungkulin niya. Sinasabi nga natin na kung talagang trabaho lang gusto niya sumunod siya, huwag siyang maging aroganting katulad ng ating napanood at nakita. Yun yung ating gustong sabihin dito. At kaugnay nga anniversary ito ng pagkidnap sa kanya. Kidnap na yung ating tahasang sinasabi dito dahil si Presa hinaba-haba naman isang taon na may pag-iimbestiga pa nga ginawa dyan sa Senado nababati din natin sa ating palagay may sangkot talaga rito na pagbaluktot sa batas sa ginawang pag-aris nito kay dating Pangulong Duterte. Kumbaga hindi nila sinunod yung totoong proseso basta't ang ginawa nila kung ano lang yung gusto nila, yun yung kanilang ginawa. Hindi sila sumusog dun sa mga proseso na kinakailangan kapag ang isang tao ay
o yung inaaresto ng mga foreign content na katulad nga nito. Alam natin yun, kaya ito, kidnapping, kidnapping anniversary. Pagkatapos ng mga pait na mga nangyari yan, ano nga ba yung maaari nating maging pampalubag loob sa mga nangyayari, lalo na mga nakaraang pagdinig sa pre-trial chamber. Kahit pa paano, hindi tayo nawawala ng pag-asa bilang isang positibong pananaw at pagtingin na si dating Pangulong Duterte ay talaga makalalaya rin diyan sa pagkakapiit ng yan sa dahig. Sapagkat kung talagang hindi ito haluan ng pamulitika ng International Criminal Court o ng ICC, at hindi ito magiging katulad dito sa atin sa Pilipinas na ang mga bawat usapin lalo sa panahong ito ay parating mayroong mga kahalong pamumulitika. At talagang hindi tayo makakuha dito ng patas na paghatol o paghusga. Sapagkat sa narinig natin sa mga nakaraang pagdinig, itong confirmation of charges kay dati Pangulong Duterte, nakita rin natin na meron talagang tsansa na maabsulto ito kung talaga magiging patas lamang ang mga judges ng ICC. Unang-una nga, hindi ba't yung ipinakitang video ng mga prosecutor ay ipinakita rin ni Attorney Nicolas Koopman na ito nga kung saan nagsasabi dito si Duterte sa video na ito na patayin ang mga sangkot sa droga. Ang problema, pinutol yung video na yun at yun lang ipinakita. Samantalang sa huli ng video yun, kung ipinagpatuloy ng prosecutor na ito, pero sinabi niya sa dakong huli ng video na yun na hindi naman agad-agad, puro karasan ang gagawin ninyo. Kung idaan ninyo sa tamang proseso bago kayo kumilos. Na ibig sabihin dito ay hindi talaga niya ipinag-uutos na talagang patay na lamang ng ganun-ganun. Nakatulad ng gustong bigyan diin ng mga prosecutor doon na bastang pinakita lang nilang video ay patayin ng mga sangkot sa droga. Yung kadugtong ay pinakita ni Attorney Koopman. At dito, nakakakita tayo rito ng munting pag-asa na pinakikita ni Attorney Nicolas Koopman sa mga judges ng ICC na mayroon talagang pagdiriin, pag-emphasize na si Duterte gusto lamang nilang mabaon sa pamagitan ng mga ebidensya, kundi sa mga sarili nilang mga kagustuhan o sa interest nila na usigin ito. Ito yung gusto ritong ipakita ni Attorney Koopman sa mga ICC judges. At ito, kaya sinasabi natin na isang munting pag-asa at nakakaroon tayo ng isang positibong pagtingin sa kaso niyang ito. Sapagkat halimbawa yung mga judges ay titingnan yung mga ebidensyang ito inilalabas at ipinipresenta ng mga abogado ng mga biktima, ay di mapapagtimbang-timbang nila na hindi naman talaga noon ang gusto ni Duterte. Na kumbaga katulad ng bintang nila may mga malawakang pag-utos, no, isang systematic na pagpatay. Kumbaga madudurog ito at mabubura itong mga argumentong ito ng mga prosecution na gusto nga nilang palitawin at dapat paniwalaan ng ICC. At ito isang maliit na bagay lamang na gusto kong ibahagi. Nakikita ko na mayroon pa rin tayong pag-asa rito kahit pa paano, mga kabayan, mga kapinas.